Radio Migrante every Sunday night from 9 to 10 p.m. on CHRY 105.5 FM. At magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radio Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyong makakasama ngayong gabi ay yung tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Ish Cabanya at Louie Kian yun na nagse-celebrate pala ngayon ng happy birthday. Hello. Kakanta ba, Rhea? Happy. Go. Magandang gabi, magandang gabi. Happy birthday to you. Yes, live exclusive. Exclusive, ah. Dito lang sa Radio Migrante. Yes. Okay, so ngayong gabi po dito sa Radyo Migrante ay tatalakay natin yung recent na anunsyo ng I guess the Honorable Jason Kenney kung tungkol doon sa pagpapahinto ng moratorium at doon sa mga changes sa pagbabago doon po sa Temporary Foreign Workers Program. Ito po ba ay makakabenepisyo po sa ating mga kapwa po nating mga migrante na nagtatrabaho po across Canada? Makakasama po natin mamaya National Secretary General ng Migrante Canada at Coordinator ng Migrante Canada sa Alberta, Marco Luciano, at National Vice Chairperson ng Migrante Canada na si Christopher Sorio. Pero bago natin simulan ang ating talakayan ay... Happy birthday again. Oy, tama na yan. Maganda ang topic natin ngayon. Oh, ikaw yung special guest tonight, eh. Anyway, this news to be read by yours truly. So, Friday, June 20th is the World Refugee Day. So, according to the UNHCR, the highest figure we have of refugees came since World War II era. So for the first time since the Second World War era, the number of people forced from their homes worldwide has surged past 50 million, the United Nations Refugee Agency said Friday. Syrians fleeing the bloodletting at home and a fast-growing web of other crises across the world accounted for the spike in the displaced, the UNHCR said in its annual Global Trends report. At the end of last year, 51.2 million people had been forced from their homes worldwide, the highest figure of displacement since World War II. That's 6 million more people than the end of the previous year, reflecting what the agency described as important undercurrents in international relations. Now we have a multiplication of new crises, according to Antonio Gutierrez of UN High Commissioner. Today we not only have an absence of a global governance system, but we have some sort of an unclear sense of power in the world. Okay, at ang susunod nating balita ay Canada-Philippines to exchange trade missions. The Canada Chamber of Commerce or CanCham said that while 2 inbound Canadian missions are expected to arrive in the country, an outbound trade mission composed of Filipino firms is also set to go to Canada. It will be the first outbound trade mission from the Philippines to Canada, according to CanCham Executive Director Cora de la Cruz in an interview for the Philippine Star. The delegation will attend trade fairs and conferences focusing on the agribusiness and food sector in Toronto, Ottawa, and Montreal from August 15th to the 24th. According to CanCham President Julian Payne said in quote, "Food is a big component of trade between the Philippines and Canada," end quote. 2 inbound trade missions from Canada are also expected to arrive in the country, with the first inbound mission to compose of 10 firms from British Columbia. The first mission will focus on information technology, while the second will be on agri-business. The CanCham has also set to hold the Canada Day Fair in Cebu on June 30th and in Manila on July 1st to enhance trade and investment links between the two countries. At ang panghuli po nating balita, isang news feature po mula po kay Dr. Philip Kelly. Siya po ang director ng Filipino Youth Transitions in Canada, as well as professor dito po sa York University. I am here right in front of Dr. Philip Kelly. He is the director of York Center for Asian Research here at York University, and he is also a professor of Department of Geography. We will be talking about Filipino youth transitions in Canada and how does this affect
affect to the Filipinos, whether you are a first generation, a 1.5, and second generation. And Philip Kelly will discuss this further as we go along with this interview. Good afternoon, Philip. Good afternoon. And thank you so much for giving us the opportunity to interview here on Radio Migrante. Oh, thank you for having me. Tell us, our listeners, what is Filipino Youth Transitions in Canada, or we known it as FITEC? Well, this is a project, a research project that's been going on for about 3 years now. It's a collaboration between researchers, including myself and graduate students here at York, and some community organizations in Toronto and elsewhere. It was initiated with CASJ, the Community Alliance for Social Justice, which is an umbrella group of Filipino community organizations, and also involves ANAC in Winnipeg, which is Aksyon ng Ating Kabataan in Winnipeg, and Migrant Family Resource Center in Hamilton. And it's a project that's looking at the educational and employment experiences of Filipino youth across Canada, particularly in Toronto, Hamilton, Winnipeg, and Vancouver. So what we're asking is, do Filipino youth reach the potential that one might expect in terms of their the level of education that they reach, and entering the kinds of careers and employment that one would hope for in the community? Who are the people involved in this study? Okay, so the group that we're targeting is Filipino youth who were either born in Canada, so they're second generation Filipino Canadians. Parents were born, at least one of their parents were born in the Philippines and they were born here. Or they are Filipino Canadians who have come to Canada before the age of 13. So in other words, they've arrived during their elementary school years, either as very young children or as elementary school age children. And the reason we targeted those two groups is that we wanted to understand whether the experiences of the first generation of their parents were reproduced or were copied in the next generation. So in our previous research, we found that the first generation of Filipino parents who've arrived in Canada are often unusually well educated in terms of the rate at which they hold university degrees, but at the same time they are often underusing their skills. They're often not able to fully use their education, and they're employed in jobs that are below their skill level and below their level of qualifications, often in fairly low paid and precarious type work. So we wanted to ask, do the children of those first generation Filipino parents reproduce the kind of marginal position in the Canadian job market that their parents often occupy? Or do they actually follow a path of upward mobility by going into university, getting degrees, entering professional careers, all the things that their parents had hoped that they would be able to do but had to give up in order to try and secure what they hope would be promising futures for their children? So we're really asking, have their children realized those promising futures in Canada, or have they actually reproduced the more marginal positions that their parents are in? Before we started the interview, you mentioned that the survey started, or the program started around 2011, so it's been 3 years. And let's talk about the results. All the surveys that you collected, were you able to come down to the bottom of why this is happening to those 1.5 and second generation Filipino youth? Well, the first question we tried to answer was, is this happening? Like, is there downward mobility or is there upward mobility? And the large-scale data that we analyzed from the census and from other sources suggested that often youth aren't reaching the potential you'd expect. And in fact, if you look at youth who've arrived in Canada during the school years, you find that they are not getting to university in nearly the numbers that either their parents, they aren't graduating from university at the rate that their parents did, which is quite unusual because often university graduates produce university graduates in the next generation. But also when you compare them with other immigrant communities, say Chinese or South Asian, Filipino youth are going to university in much, much smaller numbers. So that was the pattern we found. We found that was particularly true for young Filipino men, actually, for boys and men. And if you look actually at Filipino youth, if you look at the most recent census in 2011, Filipino male youth have the lowest rate of university graduation of any so-called
visible minority community for Toronto. So we were trying to ask why that was the case. And we did extensive interviews and surveys and so on. And some of the reasons we identified were, first of all, the financial circumstances of their families. So post-secondary education is not free. It's something that they need to be able to have the resources to access. And because of the financial circumstances of the families, which are both a reflection of the type of work that their parents have and often a reflection of the financial commitments to family back home as well. Often they weren't able to look at a 4-year university program and the cost of doing that, and instead would opt for a shorter term, say a 2-year college diploma program, to a shorter, less expensive. So family finances played a role, particularly for those who came in, whose mother came in through the live-in caregiver program, for example, because often women who've come in under that program have found themselves kind of locked into low-paid caregiving work, which has meant that the resources have been very difficult to find for their kids. Another factor is the kind of networks that exist in the Filipino community. So often youth, the kind of information they have to navigate the educational system, to think about the job market, are coming through friend and family networks. And that means that the first generation's outcomes get reproduced in the second generation. So that means that if the first generation is concentrated, as they are heavily in the healthcare sector, in retail, in hospitality and so forth, it means that the second generation often, that's what they see their parents doing, that's where their networks and their information comes from, and that's what they end up being drawn into as well. And then the last set of issues that we addressed were what it means to be Filipino in Canada and what that identity, how that identity gets constructed, both by Filipino youth themselves and by mainstream Canadian society. And in many places there is an association between Filipino identity and certain kinds of work, particularly caring work. But also there's a sense we heard from some people who worked with youth talking about the idea that youth don't see people with the same background reaching the highest levels in politics, in business, in civic life, in academic life, and so forth. Often they never see a Filipino teacher, for example. And so there's this idea that there aren't necessarily the role models that can inspire kids to aspire to higher levels of achievement. So kids often... At kami po ay nagbabalik dito lamang sa Radyo Migrante sa CHRY 155 FM, your leading source for diversity. Live po via phone patch. Kasama po natin si Perry Sorio. Ay, hello po, Ginoong Sorio. So maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa amin dito sa Radyo Migrante. So siguro pag-usapan natin yung mga changes ng Temporary Foreign Workers Program, kasi dito, based on the research that we did, ang mga pagbabago po ay ito: fewer temporary foreign workers, will be based on wages and not skills, reduce the length of stay in Canada, limit will be phased in 3 years, malalaki po ang mga fines, fees required for employers to reapply from $275 to $1,000 per head, and exempted streams at saka primarily agriculture and seasonal agriculture. Pati po LCP po ay maapektuhan din po sa mga pagbabagong ito. Siguro tanong kaagad natin kay Perico, anong tingin niya sa lahat ng mga nangyayaring ito sa ginawang mga changes. Sa tingin niyo ba ito ay talaga makatutulong para ma-resolve yung issue na sinasabi nilang may labor shortage dito sa Canada, o ito ba ay isang malaking dagok sa ating mga kababayang migrante? Ang mahirap kasing pasukin yung usapin lang na itali tayo sa usapin ng labor shortage ba to, or ito ba ay kinukuha ang trabaho sa mga Canadian, kailangan natin tignan yung buong usapin ng immigration. Ang immigration ng Canada ay may dalawang framework. Una, pumunta ka sa Canada, bibigyan ka namin ng trabaho at dito ka dapat panginirahan bilang isang gantimpala sa pagpunta mo rito sa bansang ito, ay gagawin ka namin permanent resident at citizen. Yun yung pinaka-historical na pilar ng immigration system ng Canada, at kasama mo ang iyong pamilya. Pero nakita nga natin yung drastic shift na ito na unti-unti o lalo nang nawawala na yung permanent residency at citizenship, at ang pinapalit ay temporariness. So, kailangan tignan natin yung Temporary Foreign Worker Program
sa konteksto ng labor flexibilization. Ibig sabihin yan ay ang pagbibigay ng maliit na mga sahod sa mga magagawa na migrant worker at kawalan ng karapatan at natawag natin exclusion sa kanila. Ngayon, siguro, mas mabuting tignan ito sa perspektiba ng mga advocate, ng mga migrants. So, hindi ko siya titignan at hihimayin bilang isang batas. Hindi ko business na maging legal expert sa hanay ng immigration, kundi gusto ko siyang himayin sa hanay ng karapatan at advocate ng mga migrant workers. Una, nakikita ko na ito ay walang ibinigay na malaking pagbabago, kundi lalo lamang itong pinatibay at pinasigpit yung exploitation ng mga migrant workers. Reminder na po, kasama na natin si Marco Luciano, Secretary General ng Migrante Canada. Hello, Ginoong Luciano? Kuya Marco? Hello, Rhea. Hello sa inyong lahat. Diyan na nakikinig sa Toronto. Salamat sa pag-iimbita sa akin. At maraming salamat din po. So, siguro po narinig niyo po yung mga pagbabago, no, sa Temporary Foreign Workers Program. Siguro po yung input niyo po kasi napakalaki ng populasyon ng mga Pilipino dyan sa Alberta ay mga temporary foreign workers. Reaction po dun sa mga pagbabago? Yung pagbabago na inanunsyo noong Biyernes ay hindi naman ito hindi ito nakakashock sa mga doon sa announcement. Actually, inaasahan natin ito dahil doon sa nagsimula ito noong inimpose yung moratorium, yung knee-jerk reaction ng conservative government na tumugon doon sa lumalabas sa mga media. Pero siyempre, ang nakakalungkot dito is yung epekto nito sa mga manggagawa, particularly dito sa Alberta, na sobrang dami ang na maapekto ang mga migranteng Pilipino at saka mga ibang lahi na rin. At parang yung tunog mo, Kuya Marco, ngayong gabi ay confident kayo kasi narinig rin namin na may action kayong ginawa recently, coordinated action all throughout Canada. Could you give us a brief talk about what happened? The coordinated action was initiated by Migrante Canada. Nanawagan tayo sa buong mga membership natin dito sa buong Canada. Tumugon naman, tumugon ang BC, ang Alberta, ang Toronto, ang Ottawa at ang Montreal, kasabay dito syempre yung ating mga solidarity friends. At ang issue dito is syempre ang issue dito noon at that time ay yung issue ng moratorium. Naninindigan tayo ng moratorium ay hindi ito uma-address dun sa issue ng sinasabi nilang violations ng employer, kundi pagpaparusa ito sa mga migrante, mga migrante dito, mga TFW. Pero aside from that, we went further in saying that ito na yun, yung TFW program is really flawed. At napatunayan naman ito, kinabukasan nung inununsyo nga yung mga changes, yung tinatawag nilang overhaul sa Temporary Foreign Worker Program, na hindi naman hindi inisip kung ano epekto nito dito sa mga migrants, particularly doon sa mga migrante na nandito na mismo sa Canada. Aside from that, syempre, marami rin umaalma na mga businesses na kesyo apektado rin daw sila. Pero gusto ko lang liwanagin na ibang dahilan nitong mga business sector kung bakit umaalma sila dito sa changes. Bukod doon sa ating mga paniniwala na itong changes na ito ay talagang makaka-apekto naman sa ating mga kababayang Pilipino dito at mga migrant TFWs. Magandang gabi, Marco, at saka kay Perry din. Siguro sa inyong dalawa, kung titingnan nyo itong nangyayari dito sa Temporary Foreign Workers Program, mukhang sinisisi pa ang mga foreign workers na sila ang dahilan ng unemployment dito sa Canada. Ano sa tingin nyo dito? Siguro sinong mauna? Siguro si Perry. Perry, siguro. Kanina nga binanggit ko na
hindi ito issue ng unemployment no? Kasi yung ulat ang hinahabol ng mga kumpanya rito yung isang subservient na workforce na hindi magrereklamo at susundin yung gusto na. At kung sila magrereklamo ay sila ipauwiin, Ito yun. Kaya nga itong exploitation na to at disposable workforce, ito yung hinahanap ng mga employer. Hindi pa yung masasabi, ito yung ayaw daw ng mga trabahong ayaw ng Canadian. Kaya nga sabi nga nila, kaya na kailangan kumuha ng temporary worker dahil itong trabaho ito, inaayaw ng mga Canadian. So walang inaagaw na trabaho, yung mga migrant workers, ibig sabihin. Siguro si Kuya Marco, sumagot nun din? Sinususugan ko yung sabi ni Perry, pero ang idadagdag ko doon, kahit itong conservative mismo nagsasabi ayon sa kanilang statistics na ang bilang ng mga migrant workers dito ay kakarampot kumbaga sa ikukumpara natin sa workforce ng Canada, no? Kumbaga kung tutuusin, sabi nga ng ilang statistics ay maliit na porsyento tayo ng kumbaga kung tatanggalin mo dito ang bulto ng mga migrant workers sa 1.3 million unemployed, may matitira pa rin 1.1 million na unemployed na Kanadyano, no? So maliit na bulto ito at dine-generate lang naman itong mga ganitong mga sabi-sabi, una ng media, ikalawa syempre dahil marami rin namang mga manggagawa ang hindi nakakaalam ng kabuuan o nakakaalam ng kung ano yung temporary foreign worker program, ay umiikot itong mga bali-balitang ito. Pero kung tutuusin at the whole, magmula sa iba't ibang mga pag-aaral, Metcalfe Foundation, kahit yung mga konserbatibong papers, nagsasabi na maliit na porsyento ito, no, ng buong workforce dito sa Canada. Pero dahil minamagnify ito ng media, no? May tanong ako, dahil binanggit nyo mga migrante, hindi lang mga migrante Pilipino, kundi lahat ng mga migranteng Pilipino, lahat ng mga migrante nagtatrabaho ngayon sa Canada na mga pansamantala o temporary foreign workers. Kasi doon sa binagong pulisiya, meron ng complaints na kategory kung saan pwedeng magreklamo ang mga migrante kung sila ay inaabuso. Sa tingin niyo po ba, Perry or si Marco ang makakasagot nito, meron po bang proteksyon na inilalaan para sa mga migranteng inaabuso ng kanilang mga employer? Mauna siguro ako, no? Sige. Noong 2010, yan na rin ang kinakanta ng konserbatibong gobyernong ito, no? Nangako sila na poproteksyonan ang mga temporary foreign workers. As a matter of fact, si Jason Kenney ay nangako na magkakaroon ng blacklist, no, na i-post daw nila sa kanilang internet website. However, for the longest time, hindi to blacklist dahil nalagyan lang ito ng mga so-called bad employers nitong April 2014. At sa ngayon, kung titingnan mo yung website nila, 5 lang na employer nandun. Despite na alam natin na marami talagang inaabuso. Kaya yung announcement nila nung Biyernes ay hindi naman talaga nakakagulat yun, dahil binanggit nila ito noon. Ang nakakatakot dun sa kanilang announcement ay yung pagdadagdag ng pondo at pagdadagdag ng resources sa CBSA na magpupulis dito sa mga temporary foreign workers. Si Perry? Yung itong crackdown ito ng enforcement sa employers, no, paano magiging posible ito? Samantalang una, kung ang nasa konteksto ito ng complaints driven, ibig sabihin kailangan magreklamo. Ay nga, alam natin, kung ikaw ba'y temporary foreign worker na inaabuso, tatawag ka ba sa hotline na ito? At sasabihin mo inaabuso ako ng employer, samantalang wala rin garantiya na kung ikaw naman ay biktima ng pang-aabuso, ay pag-isayin ka nila dito. So, lalo lamang itong mapaparusahan, nakikita natin yung parusa ay tumatama sa migrant worker more than sa employer. Yung expanded and improved hotline na to na sinasabing tape line ay hindi rin nila pwedeng maigarantiya yung mga protection ng violation sa mga migrant workers.
ang lalo pang matindi rito, itong ma-increase na inspection na to at public listing ay magiging successful lamang kung ang mga migrant worker nga ay magre-reklamo. Eh, sino nga ba, paano nga sila magre-reklamo? Baon nga sila sa utang, placement fees, recruitment fees, at kailangan lang supportahan yung pamilya nila. So talagang hirap na, hindi ko ma-imagine kung paano siya papasok sa ganitong usapin ng enforcement. No? So isang yun, na lalo lang ito, ang nakikita pa natin dito, nakikriminalize yung mga migrant workers. Nakita natin yan nangyari sa mga farm workers nung araw at sa living caregivers. So kung walang proteksyon lalo binibigay sa mga migrant workers yung ganitong sistema. So ibig sabihin, ano ang ganansya tuloy ang makukuha talaga dito sa mga changes na ito? Walang ganansya. Kaya nga kami ay tinutuliksa namin itong to dahil ang tunay na kung talagang seryoso sa pag-address ng mga problema ng temporary foreign worker, isa na kang solusyon dyan. At noong pa naman sinasabi yan, bigyan sila ng permanent residency status upon arrival. Diba? Yung isa yun sana, yun yung pinakabuod eh. Bakit kailangan magkaroon ng two sets of privileges, benefits, and rights ang mga mamamayan sa loob ng Canada? Create ng temporary foreign worker in two-tier citizenship and residency rito na ang mga migrant workers ay may karapatan na hindi katumbas ng karapatan ng mga permanent resident at citizen ng bansang ito. At yun ang ating ina-address dapat. Sa totoo lang, Louie, may isang ganansya actually dito sa moratorium at sa pagbabago. At ito yung madami ng temporary foreign worker ngayon ay namumulat, no? At nag-oorganisa dahil sa kanilang kondisyon. Ito lamang ang naidulot nitong changes sa temporary foreign worker program at ng moratorium. As a matter of fact, nung nag-mobilize kami noong Thursday sa opisina mismo, no, sa harapan ng opisina ni Jason Kenney, na according sa mga tao dito, wala pa nakakagawa. Kalahati na nagpunta doon sa mobilisasyon ay mga migrante, temporary foreign workers. So, yun ang magandang naidulot nitong moratorium na ito at nitong pagbabago is yung pagkamulat ng mga migranteng manggagawa. Tama yan. Agree ako doon sa sinasabi ni Marco kasi sabi nga natin sa panahon ng panggigipit at pag-aabuso, ang tangi lamang kasagutan ay mag-organisa at patibayin ng ang hanay ng mga migrante upang lalo nilang i-assert yung kanilang karapatan at kagalingan. So talaga nakita rito na sumisiri ito yung talaga mahusay na pag-organisa at paglaban para maigit yung kanilang mga karapatan. Kumusta naman ang solidarity group natin? Kasi base sa datos, ang pinaka-apektado talaga dito ay ating mga manggagawang Pilipino, lalo na dyan sa Alberta. Ano ang ating suportang nakukuha sa ating mga kasama sa solidarity group? Sa hanay ng solidarity group, maraming ditong mga hindi Pinoy na sumusuporta, hindi lamang sa mga migrante Pilipino dahil marami naman din ditong mga Indiano at mga Latino na mga manggagawa. Pero unti-unti na ngayong dumadami ang ating suporta na Canadiano and actually ito yung dito kami pipilit ngayon in terms of kampanya dahil alam natin dalawang bagay yan, isang pag-coordinate sa grassroots level kung tawagin at isa naman ang lobbying at dito napapanahon yung pag-oorganisa ng mga butanteng Canadiano, no? Para pumihit dito sa ating kampanya sa Temporary Foreign Worker campaign. So nakikita namin na mas dadami yung suporta ng mga Canadiano oras na sinimulan na namin ito at pinagulong itong pagkalap ng suporta ng mga voting Canadian dahil sa nalalapit na eleksyon. At pipihitin namin yan para ma-pressure itong gobyernong ito. Ikaw naman, Perry. Ano ba ang ating masasabi dito na una lalo nagkaisa yung mga ating mga migrant workers at saka yung mga grupo na nag-advocate para sa rights and welfare nila. Kasi dahil nakita na
ang tangilang paraan talaga nga, binabalik ulit, ay yung panawagan ng access to permanent residency ay hindi, lalo nang hindi dapat bitawan, at ito ay dapat, kagaya ng sinabi ni Marco, ito yung gagawin natin isang election issue. Mobilize natin ang mga Canadian voters na para tignan at muling balikan na ang immigration program ng Canada ay dapat ibalik sa tunay na esensya nito. Una, ang esensya ng permanent residency at ang esensya, pangalawa, ng family reunification. Ilan sa mga naririnig namin dito magmula doon sa ating mga kaibigang Kanadyano, na madalas namin marinig na hindi ito yung Canada na gusto namin. Hindi ito yung Canada na merong makataong paninindigan, particular nung lumabas itong marami ng Canadian nagsasabi niya na hindi itong Canada ang gusto kong kalakhan ng aking mga anak. No? So mag-a-appeal tayo sa mga ganong sentiments na totoo, ang Canada ang pinunta ko rito is Canada ang makatao, no? Hindi yung gagamitin, abusuhin at itatapon na polisiya ng immigration. Siguro from there we'll pick up kung saan patungo itong laban ng mga migranteng, hindi lamang migranteng Pilipino kundi lahat ng mga migrante dito sa Canada. Siguro Marco, bilang dating unionista, ano sa tingin mo ang pwede sanang magawa ng gobyerno ukol dito? Ito sa issue. Dalawa. Bilang sa pagtugon dito sa TFW, yung current government ay talagang step na dito sa kanyang polisiya. Sinashut down yung temporary foreign worker program. Ino-open niya ngayon yung tinatawag ng working holiday, na may mga bansang mga pinili na papasok dito, magbabakasyon in exchange for pagtatrabaho din, dun sa mga low wage sector, etc. May mga scheme pa na international education program sa papasok ng mga estudyante, etc. Pero itong gobyernong to, sa kasalukuyan ay nakaset na yan sa programa. Ang nakikita na lang namin is talagang pagmomobilisa ng mga Kanadyano para sila mismo ang humarap dito sa current conservative government. Sa kabilang bahagi naman, importante na tugunan din ng Migrante Canada yung kawalang boses ng gobyerno ng Pilipinas dito sa issue. Bagamat tuloy-tuloy itong makikita natin from now until April 1st, 2015 at tuloy-tuloy na yan na tiyak maraming makakauwi. The fact na nagbigay na ng numbers ang Canadian government kung ilan lang iiwan nila rito, ay tiyak na maraming hindi na ma-aprobahan, maraming mapapauwi. Dalawa lang ang nakikita namin. May mass deportation on or before April 1st, 2015 o kaya maraming magiging TNT. Ano ngayon ang sagot ng gobyerno ng Pilipinas dyan? Ang huli kong nakita sa balita, at binalita nyo rin yata kanina, is trade. Between Canada and the Philippines. What does that mean? For migrant workers. Pero walang usapin, walang nilabas na balita o paniniguro man lang sa ating mga kababayan na ano man mangyari sa inyo, tutulungan namin kayo. Wala. So importante ang Migrante Canada, imbihan ng Migrante Canada ay sisingilin natin ang gobyerno ng Pilipinas dito sa mga nangyayari din ngayon. Siguro si Perry, community organizer ka, ano ang pwedeng magawa ng lahat ng mga migrante nakikibaka dito sa isyong to? Tama yung sabi ni Marco. Una, dalawang panig ito, hindi lamang yung Canada ang ating ina-address dito, yung Pilipinas din. Alam natin na sa mga gaitong paghihigpit ay yung issue ng pag-uwi, yung forced repatriation ng mga migrant workers na gusto nang umuwi o malipit o maging undocumented. Ay kailangan meron din programa ang Philippine government dito. Tapos tayo dito kasama natin yung mga ibang allies natin through Migrant Worker Alliance for Kings. Panawagan tayo ng mga ilang points Sa short term, sabi natin dapat yung federal at saka yung provincial government ay ensure na yung mga migrant workers
ay ma-exert nila yung kanilang mga rights at saka magkaroon ng access to services. In particular, ibig sabihin, manawagan ng open work permit. Siguraduhin na ang mga TFW ay mayroong anti-reprisal protection. No, kung sila ay magreklamo, hindi sila parurusahan, ano? At kailangan din ensure yung walang mga exclusion sa social services. Kailangan sila maging entitled sa mga social services ng mga city, kagaya dito sa Toronto, na meron sanctuary city policy to. Sa midterm, kailangan, dahil alam nga, binanggit na yung posibleng maging undocumented, ay ibalik yung regularization of immigration status, ano, para hindi sila mawala ng status. At syempre, yung ating talagang matagal ng panawagan ay ang access to permanent residency para sa lahat ng mga migrant workers na pumupunta ng Canada. Kasama na rito ang seasonal agricultural workers at saka yung mga nasa low skilled occupation. Malapit na magtapos ang ating feature interview ngayong gabi. Maikling mensahe mula sa inyong dalawa. Siguro si Marco mauna. Siguro inaanyayahan ko kayo, Radio Migrante, na patuloy na i-expose itong flood na programang ito, no? At yung sa mga nakikinig, malaki po ang ating trabaho in the coming months, in the coming hanggang next year, ano? At ito ay inaasahan namin kayo na susuporta dito sa kampanya natin. Hindi natin pwedeng sabihin na walang magagawa, ano? Marami tayong magagawa, lalo na kung tayo mag-organisa at sama-samang kikilos. Perry? Sususugan ko yung sabi ni Marco. Ipaglaban natin yung ating mga karapatan sa mga migrant workers. Huwag po kayong matakot na i-assert inyong karapatan. Meron pong 1-800-559-8092 hotline ang Migrante Canada para makausap niyo po ang mga organizer na makakapagbigay po sa inyo ng mga ilang opinyon at impormasyon para matulungan kayo. Huwag po kayong matakot. Sabi nga natin sa Pilipinas, makibaka, huwag matakot. Ipaglaban natin hanggang tayo ay magtagumpay. Tapos, pwede po bang bumati? Sige ho, bumati ho kayo. Babaduhin ko po yung kasama nyo dyan, si Louie. Happy birthday po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy birthday, Sir Louie. Salamat, Kuya Marco. At saka Kuya Perry. Sige, paki-email mo na lang yung cake para sa akin. Maraming salamat, Marco Luciano, National Secretary General ng Migrante Canada and Coordinator of Migrante Canada in Alberta, and Christopher Sorio, National Vice Chairperson of Migrante Canada. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat din. Mabuhay kayo. Buhay kayo. Okay. Napakatinding issue, no? Talaga magbabago ang buhay ng lahat ng mga migrante. Hindi lamang mga Pilipino migrante, kundi lahat ng mga migranteng nagtatrabaho dito sa Canada. So, siguro, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, ano yung mga opinion ninyo tungkol sa issue? What can you say? Malinaw kasi ito na ito talaga ay usapin ng oppression at saka exploitation sa mga manggagawang migrante. At ito ay dapat tinutugunan din ng ating mga kababayan. Tulad nga sinabi ni Kaperi at saka ni Marco, dapat tuloy-tuloy ang ating mga kababayan na mag-organisa at magpakilos upang tutulan ang mga ganitong panggigipit sa ating mga kababayan, lalo na nito na tayo ay nandito sa labas ng bansa. Alam naman natin na ang ating mga karapatan dito ay kanila ding sinisikil, at sa pamagitan lamang ng ating pagkilos at matibay na pananalig na kaya nating tuparin at labanan ang lahat ng ganitong pang-abuso sa ating mga karapatan. Kaya ang ating mga kababayan, yung mga ganitong mga usapin, lalo na dito sa Temporary Foreign Workers Program, kung saan ang mga kababayan natin ay apektado, ay dapat sila ay magsama-sama at kumilos at labanan, tutulan, at huwag tayong matakot, makibaka tayo upang isulong ang ating mga karapatan. At mag-ingay rin tayo, hindi lang tayo mag-umaksyon. Kumbaga, ibigyan natin ng boses itong mga migrante na hindi naman natin maikukubli na watak-watak yung mga lokasyon ng mga migrante, 'di ba? Sa across Canada. So, maganda kung mabigyan natin ng boses yung mga istorya, yung mga naratibo, yung mga kwento nila, kung paano sila naghihirap,
para lang makapagbigay ng remittance pabalik sa kanilang mga pamilya para mabuhay. At maganda yung sinabi rin ng dalawa nating guest ngayong gabi kasi bumabalik yun dun sa issue kung bakit nakatikom yung pamahalaan ng Pilipinas sa ganitong mahalagang issue na makakaapekto sa libo-libong mga migranteng Pilipino at mga ibang lahi na rin sa Canada. Up next po, karugtong po ng ginawa nating pulso na migrante nung naglibot-libot po tayo sa Earl Bills Park noong kasagsagan ng selebrasyon ng araw ng quote kalayaan end quote sa Pilipinas. Reaction po tungkol sa pagpapalawak muli ng US bases po sa Pilipinas. Magandang gabi po naman. Ako po si Ricky. Tungkol sa mga US bases, mula 1947 hanggang 1991 ang US bases na sa Pilipinas. Pero sa loob ng mahigit 40 taon na yun na umiiral dito ang US bases, ano ang mabuting nagawa niya para sa Pilipino? Di ba nung araw nababalitaan natin may mga Pilipinong binabaril doon sa paligid ng base. Yung mga Pilipinong yun, mga mahihirap yun doon sa paligid na namumulot ng basura o kung ano mang makakalkal nila sa basura na pwede nilang kainin o itinda. Pero binaril sila dahil napagkamalan daw baboy ramo. Tinuturing lang na baboy ramo yung ating mga kababayan. Kasi ano pa ang mga dinulot niyang US bases niyan? Nagdala yan ng prostitution, yung paggamit sa ating mga kababaihan, pagsasamantala dun sa kanilang kahirapan. Isipin natin yung mga kababayan nating pumasok sa mga ganyang klaseng trabaho, pumasok dyan dahil sa kahirapan din dun sa kanayunan, dun sa area sa paligid ng Angeles, Pampanga o ng Olonga po sa Zambales, yung mga kababaihan nating nangangailangan dyan ng ipapakain sa kanilang mga pamilya, papakain sa sarili nila na walang mapasukan dahil sa patuloy na kawalan ng trabaho sa atin, patuloy na kawalan ng oportunidad na makapagpaunlad ng sarili, napasok dyan. At yun ang sinamantala ng mga US forces para sa kanilang tinatawag na rest and recreation. Rest and recreation lang po ang pagturing nila sa mga kababaihang Pilipino. At hindi lang yan. Ano pang idinulot ng US bases sa atin? Ang pag-iral ng US bases sa Pilipinas o presence ng US forces, nagseserve yan na magnet ng attack ng ibang mga bansa o ng mga ibang powers na kalaban o tutol sa mga patakaran ng Estados Unidos. Tingnan natin nung World War II. Bakit ba tayo nilusob ng Hapon? Wala naman tayong atraso sa mga Hapon eh. Nilusob tayo ng Hapon dahil naka-istasyon sa Pearl Harbor yung mga vapor at saka mga aircraft carrier ng mga Amerikano na nung kalaban nila ng World War II. Yan lang po. Sinasabi po nilang nakakapagbigay ng trabaho. Meron pong mga studies na sa totoo lang, kung ikukumpara natin yung mga kasamaang dinudulot niyan, napakaliit lang ng porsyento ng positibong tawag nila na pagbibigay ng trabaho. Ilan lang talaga yung nai-employ sa mga basing yan. Maraming salamat po. Ako po si Connie Sorio, member ng International Coordinating Body ng International Migrants Alliance na naka-base dito sa Toronto. Ang tanong ay ano yung reaction ko tungkol doon sa pag-expand ng basing ng US military forces sa Pilipinas. Unang-una, siguro clarification lang, nawala yung US military bases sa Pilipinas nung nagkaroon ng malaking eruption yung Mount Pinatubo. Tapos after that, nagkaroon ng position ang Philippine Congress na hindi na i-renew yung agreement with the US na mag-ano ng bases sa Pilipinas. But then, that was actually replaced ng Visiting Forces Agreement na kung titignan mo ay mas malawak pa ang sakop ng US bases agreement with the Philippines. Kasi itong Visiting Forces Agreement, it allows the US na pumunta sa Pilipinas any time of the year and they can go anywhere in the country and use the Philippine military's facilities for their own use. Ang sinasabi nila, rest and recreation. Pero dina-downplay nito yung role ng military, yung joint military exercises, yung pagtulong at
pag-enhance ng capacity ng Philippine military na tinitrain ng US forces. Ngayon, etong bagong agreement na sinign between the US and the Philippines is about EDCA. Ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, which actually is enhancing yung what is already written or what is already agreed sa Visiting Forces Agreement. What is clear though is kaya ito ginawa para i-strengthen yung military presence at saka military capability ng US sa region. Kasi kahit noon pa man, kaya nagkaroon ng US military base sa Pilipinas because of the geographic location ng country sa buong Southeast Asia. And that hasn't changed. And particularly now na lumalakas ang China in terms of, economically and politically. So the US has to reinforce at least strengthen its forces and control sa region. So they needed EDCA. Ngayon, anong implication nito sa Pilipinas? Unang-una, obviously, sell out na naman ito ng current administration doon sa pag-open ng country for this enhanced military cooperation. Pangalawa, malaki ang magiging implication nito doon sa sovereignty ng country. Kasi kapag nandun ang other forces, US military forces, they are inclined to interfere doon sa economic and political activities ng country. And specifically, this would have an impact, a severe impact doon sa already fragile human rights situation ng Pilipinas. Kahit hindi pa man napirmahan itong EDCA na to, nakikita na natin yung movement ng US forces, military forces sa Pilipinas, and how they were involved in training the military, the Philippine military, doon sa counter-insurgency program. Iba-ibang phases. Una yung Oplan Bantaylaya, tapos ngayon yung Oplan Bayanihan. Na kung titignan mo at susuriin mo doon sa iba't iba pang nakaraang mga counter-insurgency program, pare-pareho lang siya. Kasi ang epekto nito, una, yung criminalization ng dissent, yung legitimate dissent. Tapos ito yung pag-silence ng resistance from among communities who are fighting for their own development, for their self-determination, for the protection and promotion of their rights and welfare. Nakita natin kung paano niyuyurakan yung karapatan ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, mga kababaihan, mga indigenous peoples, ay yung ganun ba? So, lalong pino-foresee na malakas at malaki ang magiging implication ng recently signed Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA doon sa already fragile political situation ng Pilipinas. Ngayon, ano ang sagot natin dyan? Una, kailangan nating i-expose. Ano ba itong EDCA? Ano ba ang iba't ibang components ng EDCA? Para maintindihan natin and that we are able to provide an informed critique doon sa agreement. Tapos pangalawa, kailangan i-safeguard natin and really defend yung patrimony and sovereignty ng ating bansa. Kasi hanggat nasa ilalim tayo ng impluensya, ng control at saka ng dictate ng US imperialism, kasi yung economic and trade investment sa Pilipinas ay napakalakas, hindi uunlad yung ating bansa at hindi mariresolve at matatapos itong different forms of human rights violations. And how can we do that? Yung isang panawagan ngayon, suportahan natin yung pag-push yung resumption ng peace talks between the Philippine government and the National Democratic Front of the Philippines and other liberation movements sa Pilipinas. Nandiyan yung MILF, nandiyan yung MNLF, although may signed agreement na sa Philippine government and MILF, pero if you really look at ano doon, ay hindi enough to really support yung development aspirations ng mga Moro people or Bangsa Moro people. So, yung pag-call ng resumption ng peace talks ay isang isang step forward para tignan ano nga ba talagang problema, ano nga ba talaga yung mga fundamental issues and problems and root causes ng problema sa Pilipinas. So, yun po yung sagot doon, hindi pa yung pagpasok nitong EDCA o pagtawag natin, paghingi natin ng military assistance sa iba't ibang countries. Yun po ang ating puso na migrante ngayong gabi at bago tayo magtapos ay announcements tayo. Why don't you go ahead, Ish?
Filipino youth in Canada are not always able to reach their potential in terms of educational and employment outcomes. The Filipino Youth Transitions in Canada project has been exploring the factors behind these patterns. You are invited to hear results from the project and to share insights into strategies for facilitating success among Filipino youth. This symposium is directed in particular to settlement workers, youth leaders, community organizations, counselors, and teachers who work with Filipino youth. Symposium is tomorrow, Monday, June 23rd, from 9:30 a.m. to 2:30 p.m. here at the York University, specifically at the Executive Dining Room at Schulich School of Business. Admission is free and lunch will be provided. Okay. Go ahead, Ish. Call for submissions. Toronto-based literary collective Akdaan is calling for writers of Filipino descent in Canada and the United States from the various migrant workers communities to submit your works under the theme of migration of migrant labor. Works will be published in December of this year. Please email your entries to grupongakdaan@yahoo.ca or look up Akdaan TO in Facebook. Okay, at ang panghuli nating announcement ay Anak Bayan Toronto is happy to invite you all to a celebration of the Philippine struggle for true independence. Come and join an afternoon of activities, performances, art, games, and education. Diwa ng Kasanilan or Spirit of Independence is a celebration of Filipino cultural heritage hand in hand with the history of struggle. So this also made possible with partnership with Filipino-Canadian Association at Ryerson. Some of the performers include Southeast Cartel, Uppercase Band, No Budget Band, Akdaan Poetry Collective, Pantayo Ensemble, Spin, El Poeta, and more updates to come soon. Yun po ay magaganap sa Sabado, July 19th at 1 to 4 p.m. sa Ryerson University Student Campus Center, 55 Gold Street, Toronto, Ontario, M5B1E9. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin ang anakbayan.toronto@gmail.com at hanapin lamang po si Sarah. Mm-hmm. And Okay. this is a very, very, very important announcement because why? What? We won. Yes! Munti ko makalimutan. Nanalo po ang Radyo Migrante dito lamang sa CHRY 105.5 FM ng honorable mention po galing po sa National Campus and Community Association or NCRA. So Yeah. congratulations po sa ating Yay! lahat. At hindi po Congrats sa Radyo Migrante. salamat po at hindi po ito posible kung hindi po dahil sa Inyo. Yeah, mga Say- nakikinig. Exactly. Sumusuporta. Exactly. At sa buong kolektibo din ng Radyo Migrante, maraming salamat. Pero NCRA. naghahanap pa rin tayo ng mga volunteers. Exactly. Mga Papasalamatan ko muna sponsors. ang NCRA, National Campus and Community Radio Association, at of course, CHRY Community Radio sa patuloy na suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po ang progresibong pagbabalita dito lamang. Kaya yung mga sa CHRY. volunteers, halina kayo. Aha. So kung gusto nilang kumontak, mag-email lang sila radmig radmig 105.5 fm @gmail.com. Or pwede kayong tumawag 647-281-0652. At ilalagay po natin lahat ng mga anunsyong ito sa Radyo Migrante official Facebook page maya-maya po lamang. At dito na po nagtatapos ang ating show. Up next is Roy Green of Odyssey, one of my favorite shows. I would say that right now. Because he's here already. No. I listen to his show, right? You do know. Anyway, maraming salamat po sa pakikinig sa Radyo Migrante. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat.